Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Joey De Vibre na isinare lang niya ang napakagandang article o paliwanag na pinost ni Speak Up Pilipinas. Tungkol ito sa pag-lecture ni Senator-elect Soto sa mga senator judges ngayon on procedures on impeachment. Let me educate you, sabi niya. Okay, ito. Tito Soto lecturing senators about impeachment procedure like siya lang ang nakakaalam ng rules. Okay, let's break this down with facts. Kasi sabi niya, it's flawed. Mali daw yung ginawa ng mga senador, lalo na yung 18. Mali. Dahil basta sinight niya si late Miriam Defensor Santiago. Okay. First fact, yes, they were wearing robes. They had convened as an impeachment court when they returned the articles to the House. Aired live, kita ng buong bayan. But here's what you're not saying. Even after convening, the Senate, acting as an impeachment court, still has the power to determine whether the complaint is sufficient in form and substance. Kung nakita nilang kulang o may procedural defect, they can send it back. That's not illegal. That's not even unusual. So, yung banat mo na senator judges can file motions. Nice try. No senator filed a motion as defense or prosecution. It was the Senate making a procedural decision as a body, which, by the way, is well within their power under the Senate rules on impeachment trials. Next point. Yes, the Senate convened. No one's denying that. Pero ang hindi mo sinasabi, convening doesn't lock the chamber into a full-blown trial kung may red flags na agad sa complaint. Hindi ito simpleng korte lang. It's a political legal process that is straight from the Supreme Court ruling in Francisco versus House of Representatives. Ito ang nakalagay sa ruling. Impeachment is a political process with legal safeguards. Meaning, the Senate can decide not to proceed with trial if they believe the complaint isn't up to standard kahit naka-robes pa sila. Quoting Senator Miriam Defensor Santiago, sure, she was brilliant, but let's not cherry pick. She also believed each impeachment trial has its own rules, and she knew that the Senate has full discretion as the impeachment court. Hindi one size fits all ang mga patakaran. At kung aral-aral muna bago putak ang linya mo, Tito Soto, but that advice might be better directed at yourself. Let's be real. You were Senate President, yes, but that doesn't make you the final word on constitutional procedure. The Senate has evolved. The rules adapt. Hindi porket yung nangyari sa 11th Congress, ibig sabihin, yun na ang tama forever. Bottom line, yes, my robe, yes, nag-convene, but returning the articles is not a violation, not flawed, and definitely not unconstitutional. Ang mali dito, yung pagbibigay ng half-truths para mag-sound authoritative. So kung gusto mong magbigay ng lecture, Tito, make sure kompleto ang context. Kasi right now, mukhang throwback ka na naghahanap ng relevance. Okay? So, ito ang aking masasabi naman dyan. May kanya-kanyang pananaw kasi iba-ibang interpretation eh. So,
kahit yung framers ng konstitusyon, hati sila eh. But ako, naniniwala ko kay retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna. Sinabi niya na, it's not unconstitutional, it's allowable. It's a mechanism na mag-facilitate ng crossover ng impeachment case from 19th Congress to 20th Congress. Yun ang sinasabi ng retired Supreme Court Justice. So, doon ako naniniwala. Kay Tito Soto, pabayaan na lang natin. Opinion man lang niya yun. But the fact na nilecturean niya yung 18 senators, aywan ko na lang kung ano. Marami na akong nabasang post na sinasabi, talo na siya sa pagiging Senate President sa 20th Congress. Bakit? Na-offend niya na yung mga kapwa niya senador eh. Sino pang boboto sa kanya? Sabihin mong, mali kayo. Nako, delikado yon. So, kung Senate Presidency ang pag-usapan, nakikita ko, sure ball na si Senator Escudero. Kasi, it appears na yung Duterte Block, ilan yun? Marami-rami sila. 7. Plus yung Escudero Block, parang 7 rin sila. 14. Wala na. Talo na ang Tito Black kahit suportahan pa sila ng yung tatlong kakamping. Risa, Kiko, and Bam, matatalo sila. So, magbasa tayo ng mga comments. Joffin Chris, Tito Sen, don't forget to give all your sweldos, ha? Kasi promise niya, hindi daw siya tatanggap. Ito, Royd Nego, medyo mabigat to. What do you expect from a school bukol graduate? He simply echoed Lacson's position and made himself available for interview to all the media outlets, thinking it will make him sound knowledgeable. If I'm not mistaken, he even featured in a plagiarism case in the past. So parehas sila ng stand ni Senator-elect Lacson. Hindi nila nagustuhan yung desisyon ng 18. Desisyon na yun eh. Dapat sana respetuhin na lang. Hintayin nila na uupo sila na maging member ng impeachment court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at saka Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Sidrino ug ako silang bisitahon. Maayong buntag Manoy. Maayong buntag. Buno mo. Kabuno mo. Para manambok ni aming saging. So, manalamat ni aning nagtabang sa abono, saging lakatan, ay akong tanom, akong abunuan, 170 ni. 170 ni tanan kapunuan nga saging lakatan ni Manoy. So, nananom nami og kape para nga naalapod namo kabuhian nga kape para sa among mga anak. Oo. Makasuportar gyud sa mga eskwela. Salamat ni ani sa Ginoo na nailagtabang sa among makatanom mi og saging, makatanom mi og kape. Sabi ra nga susuportaan mi sa abono og ike. Oo Manoy. Sabi ra sa kadangatan o sa YouTube. So, manalamat mi. Hapit na gid ni. Hapit na gyud ni mamunga. Oo Manoy. Awa kay taas ng among saging. Tambok siya kay naamay sige mig abono sa sa kabulan duha mi mag-abono. Oo, ginlo pod. Yung dili mag-abono gyud me. Oo. Gawas nga hinlo pod Manoy. Gawas nga hinlo pod. Hinlo ang gyud namo among saging. Oo. Karon sure ball gyud ni among saging. Ug kaning kape, naa naman pod kape. Sure ball. Mao pod ni ang tinanom ni Manoy nga kape.
So gawa sa una niyang tanom nga saging lakatan, so naapod siya ay kape nga tinanom. Salamat sa Ginoo og sa nagsuportar aning among kuan abono og kuan na pod kanang kape. Oo. O padayong gyud ni magkuan gyud ni sa Ginoo nga padayong gyud ni pasuportaran aron magpadayon ni mapagpaningkamot. Aron nga Salamat. ang mga anak makapadayon og eskwela.